Mga kabayan, breaking news. US Air Force at fighter jet ng China nagkaengkwentro habang nagmo-monitor sa bahagi ng South China Sea. Ang sistema mga kabayan, pinaputukan na nga ay muntik pang banggain ng Chinese fighter jet ang military aircraft ng Amerika. Actual video footage sa buong pangyayari inilabas ng Pentagon para ipakita sa buong mundo kung paano isinasagawa ng China ang kanilang mga delikadong aksyon at pangharas sa bahagi ng Indo-Pacific region. Canada at Amerika magsasanib na ng puwersa para pigilan ang mga peligrosong aksyon na isinasagawa ng People's Republic of China. Naglalakihang mga aircraft carrier at barkong pangdigma ipinadala na nga sa Indo-Pacific region. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, patindi na nga ng patindi ang tensyon na nagaganap sa bahagi ng Indo-Pacific region dahil sa mga delikato at mga provocative actions na isinasagawa ng China. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang presensya ng mga naglalakihang barko ng China Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at sobrang lapit na nga nito sa baybayin ng probinsya ng Zambales. Isang bagay na hindi nga nagugustuhan ng Amerika dahil ito ay isang illegal na aksyon sa parte ng China base sa international law. Dahil nga rito ay patuloy lamang na tumitindi ang iringan sa pagitan ng Washington DC at ng Beijing. Sa kabila ng tumataas na tensyon sa rehiyon dahil nga sa mga mapanganib na aksyon ng China, paulit-ulit pa rin naman ang paninindigan ng Amerika kung saan ang mandato nga nila ay handa nilang ipagtanggol ang Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng pag-atake mula sa Chinese Communist Party. Sa ngayon nga ay puspusa ng pagpapalakas ng United States sa mga base militar sa Indo-Pacific region para masigurong mapoprotektahan nga nila ang kanilang mga kaalyadong bansa sakaling umatake na nga ng tuluyan itong China. Kabilang nga sa mga base militar na ito ay mula sa bansang Taiwan, Pilipinas, Japan at South Korea. Sa mga nabanggit na bansa, ang Pilipinas talaga ang may pinakamahina pagdating sa depensa. Samantala, dahil nga sa mga provocative actions ng China sa Indo-Pacific region, nagsanib puwersa na nga ang Amerika at Canada at magsasagawa na nga sila ng mga joint military operations upang masigurong matitigil na ang mga delikadong aksyon sa bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea. Maging ang Canadian Royal Navy ay hindi rin pala nakaligtas sa ginagawang pangbubuli ng China Coast Guard at ng Chinese Navy na bumubuntot nga rin sa ginagawang pagdaan ng kanilang mga barko sa South China Sea. Ayon sa report ng CTV News, magkasama na nga ang USS Higgins at HMCS Ottawa at idineploy na nga ito sa bahagi ng Indo-Pacific region malapit sa West Philippine Sea bilang bahagi ng tinatawag na Operation Horizon. Ang operasyon na ito ay bahagi ng commitment ng Canada at Amerika para masigurong mapapanatili ang ligtas at malayang paglalayag sa rehiyon ng Indo-Pacific na ngayon nga ay nasa bingit ng kaguluhan dahil sa kasopangan ng China. Kabilang sa mga mandato ng mga barkong ito, ang conflict readiness kung sakali nga na mas lalala pa ang kaguluhan sa buong rehiyon. Sa isa nga sa mga isinagawang routine operation ng Canadian Air Force sa bahagi ng South China Sea, nakatanggap pa sila ng radio communications mula sa Chinese Navy at pilit nga silang itinataboy kahit na lumilipad ang kanilang helicopter sa international airspace. Canadian Warship 341. This is Chinese Navy Warship 571. Your hello is proceeding to our island for avoid misunderstanding. Auto course and keep away from our island. Ilang beses na nga na nagkaengkwentro ang mga military assets ng China at ng Amerika kung saan muntik-muntikan na nga itong mauwi sa isang malaking kaguluhan. Sa inilabas na video footage ng Pentagon, makikita ang Chinese J-11 fighter jet na ito ng People's Liberation Army na lumilipad ng sobrang lapit na sa RC-135 Rivet Joint, isang reconnaissance aircraft na ginagamit ng US Air Force para mag-monitor sa galaw ng Beijing sa bahagi ng South China Sea, malapit lamang sa West Philippine Sea.
Ayon sa Indo-Pacific Command, isa itong unsafe maneuver at isang provocative action mula sa China. Sinubukan nga ng US aircraft na lumayo ng bahagya sa Chinese fighter jet, pero mas lalo lamang itong bumuntot at lumapit pa nga sa puntong muntik na itong magkaroon ng collision. Ayon sa US military, nagsasagawa ng legal na routine operations ang US Air Force B-12 aircraft nang magsagawa ng unprofessional intercept ang eroplano ng China. Halos 10 feet na lamang ang layo ng fighter jet ng China mula nga sa nguso nitong US RC-135 Brevet Joint Reconnaissance Aircraft ng US Air Force, at talaga namang intentional nga na inilagay nito sa danger of collision ang dalawang military aircraft. Sa sobrang lapit na nga ng dalawang military aircraft ay kapansin-pansin ang turbulence sa mismong video footage na inilabas ng US military. Lumalabas na tila hinahamon na nga ng Beijing ang Washington dahil naganap nga ang naturang insidente ilang linggo lamang matapos ibulgar ng Pentagon ang mga agresibong aksyon ng mga jet fighters ng China sa bahagi ng Indo-Pacific region. Ayon sa inilabas na declassified report ng Pentagon, mula pa nga noong 2021 ay nagkaroon na nga ng 180 risky intercepts ang China sa mga US spy planes. Sa kabila ng mga insidenteng nagaganap, iginiit ng Amerika na magpapatuloy sila sa paglalayag at paglipad sa mga legal na operasyon alinsunod sa internasyonal na batas. Ayon naman sa China, sinadyang pumasok ng US spy planes sa training area ng Chinese military at sinisisi nga nito ang Amerika dahil sa illegal nga raw ang panghihimasok nito sa kanilang mga teritoryo. Mga kabayan, narito ang actual video footage ng naganap na pag-intercept ng Chinese fighter jet sa US aircraft. Samantala, sa isa pang declassified video footage na inilabas naman ng US Department of Defense, makikita rito ang mapangahas at delikadong aksyon na isinagawa ng Chinese fighter jet laban sa US aircraft habang lumilipad ito sa bahagi ng East China Sea malapit sa Taiwan Strait. Ayon sa Pentagon, pinaputukan pa ng 8 beses ng mga flares ng China jet ang eroplano ng Amerika na talaga namang naglagay sa alanganin sa mga American assets. Tinatayang 900 feet na nga lamang ang layo nito mula sa eroplano ng China. Ayon sa US, ang delikadong aksyon at pag-intercept na ito ay ginawa raw ng PLA sa mga assets ng US kahit na legal na nagsasagawa ng operasyon ang kanilang mga eroplano sa Indo-Pacific region. Narito ang nasabing video footage, mga kabayan. Flares. Sa isa pang video footage, mga kabayan, ay hindi naman inaasahan ang engkwentrong ito ng US at China kung saan inilabas nga ito ng Department of Defense. Dito nga ay makikita na sinadya ng isang Chinese warship ang aksyon na ito kung saan 130 meters na lamang ang layo nito sa US Navy destroyer. Dahil dito ay napilitan na magbagal ng takbo ang barko ng Amerika para maiwasan nga ang banggaan habang nagsasagawa ito ng paglalayag hindi kalayuan sa bansang Taiwan. Hindi ito nagustuhan ng Amerika kaya agad silang nanawagan sa China na itigil na nito ang mga delikado at mapanghamon na mga aksyon na isinasagawa nito sa bahagi ng Indo-Pacific region. Giit naman ng China, ang Estados Unidos raw ang lumalabag sa batas at inutusan pa nga nito ang Washington DC na wag na raw itong makialam sa mga nangyayari sa rehiyon na ito. Panoorin ang video footage, mga kabayan.
Sa muling pagbabalik ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos at sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa Indo-Pacific region dahil sa mga ginagawang aksyon ng China, isama na rin natin dito yung mga mapangahas na aksyon ng China. Marami ang nag-aabang sa mga susunod na posibleng mangyayari. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.